ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Okay, so we go deep in understanding about the power of God's grace. Hallelujah. Now, here in first slide, grace is not a license to sin. Okay? Grace is not a license to sin. Pakisulat nga po ninyo dyan at kinakailangan tumatak po sa ating puso that grace is not a license to sin. Kasi akala nila, kapag po tayo nagtuturo ng grace, siya pong lisensya upang gawin ang anumang gusto mo. At malaya ka na gumawa ng anumang gusto mo. No? Ito po yung isang malaking kasinungalingan. Ang gumagawa po nito ay ito pong ipinapaliwanag ni Jude dito sa kanyang sulat in verse 4, Jude chapter 1 verse 4. It says here, some people have secretly entered your group. May mga secretly, no? Yung iba nakapasok pa na leader, no? Yung iba nakapasok pa na music team, no? Yan ang mahirap doon. Baka yung iba nakapasok pa na tech, ano? Yan ang mahirap diyan. So these people have already been judged guilty for what they are doing. Why? Long ago, the prophets wrote about them. Ano po mga yun? They are against God. Paano po naging against sa Diyos ang mga pumapasok po sa mga grupo na katulad po natin? No? They have used the grace of God in a wrong way. So how those people use the grace of God in a wrong way? To do sinful things. No? Yun nga po yung sinasabi po dito na they are using the grace of God as a license to sin. But these people, actually, they are not Christians. They are not actually born again. They have no renewed and they have no life of God in them. Okay? So these people are refused to follow Jesus Christ, our only Master and Lord. So yung pong mga gumagamit ng grace, ng salitang grace, para gawing lisensya, ang salitang ito para gumawa ng kasalanan ay mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoon. They refuse to follow Jesus. Okay? They refuse to become a disciple. They refuse to become a follower. They refuse to make Jesus Lord of their life. Hindi po ito tumutukoy sa mga taong tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi ito tumutukoy sa iyo at hindi tumutukoy sa katabi mo, no? Tumutukoy ito sa mga taong ginagamit lang yung salitang grace pero hindi nila tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Now, isa sa napakahalaga na dapat po nating maunawaan bilang mananampalataya sa ating Panginoon at lalong-lalo na tayo po na nag-aaral at patuloy na nagpapahayag patungkol po sa mensahe ng biyaya, grace is not just a doctrine. Okay? And grace is not just subject, but grace, when we talk about grace, we're talking about Christ. Why? Because grace is a person. We need to establish this in our heart. Hindi po ito isang katuruan lamang o isang bahagi lamang po ng mabuting balita, kundi ang biyaya o ang grace ang siyang kabuuan ng mabuting balita. Pumapatungkol po ang mensahe ng biyaya tungkol po kay Kristo. At sabi po dito sa John 1:17, God gave the law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, dumating po ang grace and truth. Makikita po natin, ano? Without Christ, there's no grace and there's no truth. Because grace or Christ is grace and truth. At hindi pwedeng paghiwalayin ang biyaya at katotohanan. Kung nasaan ang biyaya, nandoon ang katotohanan. At kung nasaan ang katotohanan, nandoon ang biyaya ng Diyos. At kung nasaan ang katotohanan, nandoon ang pagpapalaya ng Diyos. Sa mga makatanggap po ng katotohanan, nandoon ang kalayaan. So ibig sabihin, grace and truth will set you free. Grace and truth is not a license to sin. Grace and truth is not, will not empower you to do sin, and it will not
let you away from God, but grace and truth will usher you close to our God. At makikita po natin dito that the grace and truth is in the side of Christ, not in the side of the law. Meaning, law was given, but grace came. Dumating. So makikita po natin diyan, dumating ang biyaya at katotohanan, pero ang batas ay ibinigay. So ito po yung kaibahan ng batas at biyaya. So, isa sa dapat po nating unang maintindihan when we talk about grace is a person, it's in the person of Jesus Christ. So, grace is personified. Oh, tama? Diba? It's in the person of Jesus Christ. Okay. And also, grace qualifies the disqualified. Actually, lahat naman tayo disqualified tayo. Sino dito ang naging kwalipikado dahil sa mata ng Diyos dahil sa kanyang kakayahan? We are all short. Okay, fall short in the sight of God. Sabi po ng Bible, no? Walang taong matuwid sa mata ng Diyos. We are all fall short. Actually, ang nagbigay lamang ng qualification sa atin is because we are washed by the blood of Jesus Christ. And yung pong sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang siyang nagbigay sa atin nag-qualify sa atin upang tayo po'y maging karapat-dapat sa mata ng Diyos. Okay, so this grace is very much important to understand because only by the grace of God that we are qualified to enter heaven, that we are qualified to receive the blessing of the Lord, that we are qualified to come into His throne of grace. Okay? It's only by grace. Kaya napakahalaga na maging malalim, maunawaan ng isang tao, lalong-lalo na mga mananampalataya, ang kapangyarihan ng biyayang ito. Praise God. Now, things happen if we live in God's grace. Ito po yung mga mangyayari kapag tayo po yung mabuhay sa biyaya. Na kapag natanggap na po natin, you have to bear in mind, kailangan maging buhay po sa puso natin that these things happen if we live in God's grace. Okay, number one, we rule and reign in life. Under grace, you are ruling and reigning in life. So, what does it mean? Ang sabi po sa Romans 5:17, by the trespass of the one man, and that is, reign through that one man. Dahil po sa kasalanan ng isang tao, kamatayan ay naghari sa taong yan. So ito po'y tumutukoy kay Adan. Ano? Kung nung dumating po ang kasalanan, naghari po ang kamatayan sa taong yon. At dahil po sa binhi na lumabas sa taong yon, yan po si Adan, ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya nga po, inuulit po natin na kung paano po tayo naging makasalanan, hindi dahil sa tayo po'y gumawa ng kasalanan, kundi dahil sa tayo po'y ipinanganak na makasalanan, dahil lang po sa binhi na lumabas kay Adan. At sabi po rito, how much more will those who receive God's abundant provision of grace? So, those who receive God's abundant provision of grace. Wow. Have you received the grace of God? When you receive Christ, you receive grace and truth. Amen. Why? Because Jesus Christ is the grace and truth. Amen. Siya po ang biyaya at katotohanan. At kinakailangan ngayong maintindihan natin na merong kapangyarihan na nananalaytay sa bawat mananampalataya nung tinanggap niyang biyayang ito. At ito po yung isang katotohanan. Those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness. So package deal po yan. Sabihin nga natin package deal. Okay, yung abundant of grace ay kasama rin po yung tinatawag na gift of righteousness. Wow. Regalo ng katwiran. Those who receive the grace of God will reign in life through the one man, Jesus Christ.
Okay, so isa pong malinaw dito that reigning in life, what does it mean reigning in life? To reign in life is to rule in supreme power, dominion, and authority. Wow. Praise God. That's the power that you have when you receive Christ in your life. When you receive the abundance of grace, there is ruling, you are ruling in supreme power. Not just in a low-class power, but in a supreme power. And what's that power? Okay, dominion and authority. To reign in life has nothing to do with our deeds. Hindi ka nag-reign in life because of what you're doing. You reign in life, okay, but everything to do with our receiving. So you reign in life because of your receiving. And those who receive, or those who believe, will receive. Ano po yung kanilang matatanggap? The abundance of God's grace. So to rule in life, to reign in life, to have that dominion, to have that power, ay walang kinalaman sa ginagawa mo, kundi may kinalaman sa pagtanggap mo. May kinalaman sa tinanggap mo. Praise God. Now, hindi po ito maintindihan ng mga taong unspiritual. At hindi po nila ito mapaniwalaan. At isa pong katotohanan that even Christian believers or even in the world of Christianity, there's a lot of Christians don't really understand na para sila ay merong kapangyarihan, dapat meron silang ginagawa. At para matanggap nila yung abundant blessing, abundant approval of the Lord, kinakailangan meron silang maipakita muna sa Diyos na kakayahan nila, abilidad nila para ibigay ng Diyos sa kanila. No? Receiving the abundance of grace and for you to rule and reign in life is all about believing and receiving. So when you receive Christ, you already have that power. Okay? In doing with your self-effort, you are turning your transmission on. In receiving the abundant provision of God's grace, you are turning your reception on. Ano po ang gusto nyo bilang mga mananampalataya? To transmit something or to receive something. Okay? Magkaiba po yun. Kapag self-effort ang yung ginagawa, ibig sabihin, you are transmitting, no? You are transmitting something to God. You are transmitting your effort. You are transmitting your sacrifices to God. Para nang sa ganun, makatanggap ka. So yun po yung self-effort. But praise God, in the message of grace and in reality of Christianity, it's not about transmitting something to God, but it's all about receiving from the Lord. Kaya po, in receiving the abundant provision of God's grace, you are turning your reception on. So kapag tayo po ay nagbukas ng ating reception, wala po tayong ibang magagawa kundi tanggapin kung ano ang ibinibigay ni Lord. Kaya po, you just turn on your reception to receive, okay, what God is transmitting. And also, for you to understand kung ano yung bagay na inilagay na ng Diyos sa puso mo. Idiniposit na ng Diyos sa ating espiritu. And that is receiving the abundance grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Wow, praise God. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah, glory. Another one, things happen if we live in God's grace. We are not just reigning in life, but we are, okay, the grace of God enables us to be fruitful in life. Ang kapangyarihan ng biyaya ay nagdadala sa atin para maging mabunga. Magkaroon po ng bunga. Colossians 6:16 or 1:6, sabi rito, okay, this gospel has come to you. Yung sinasabi po dyan is all about the gospel. And all over the world, this gospel is bearing fruit and growing.
Alam mo ninyo, kapag natanggap po ng isang mananampalataya ang mensahe ng biyaya, ito po yung nagdadala sa kanya ng bunga at nagpapalago po sa kanya. Just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. Ang mensahe ng biyaya natin po natanggap ay nagbibigay sa iyo ng paglago, paglalim, at isang mabunga na buhay ng isang Kristiyano. Doon sa ibang version, sa NLT, ito po ang pagkasabi, this same good news. So makikita po natin na sa iba't ibang version po ng Bible, ang grace po ay tinatawag na gospel, at dito naman po ay good news. So this good news that came to you is going out all over the world. So ito po ay naipapangaral sa buong mundo. Hanggang sa dumating po dito sa bayan ng Candelaria at nakarating din naman sa lahat ng mga nakakarinig sa atin ngayong gabi. So this good news na siyang naipahayag sa buong mundo, it is changing lives everywhere. So the grace of God will transform someone who receive it. Binabago niya at nababago. Why? Sapagkat ang salitang ito, ang mensaheng ito, ay nagbigay sa iyo ng buhay na bago. Isang buhay na galing sa Diyos. At dahil tinanggap mo ang bagong buhay, glory to God, your life is not like the life of the world. Hindi ka nabubuhay katulad ng mga tao sa mundo. Just as it changed yours. Katulad ng pagkabago mo. That very first day you heard and understood the truth about God's great kindness to sinners. Ginamit din dito yung grace, yung God's great kindness. Yung biyaya ng Diyos ay kanyang great kindness. Hallelujah. And also this grace of God will build you up. Tingnan nyo in Acts 20:32, now I entrust you to God and the message of His grace. This message is able to build you up. The word there na build you up is it will strengthen you up. Ginagawa ka po niyang isang taong matatag. Na anumang pagsubok, anumang problema ang iyong kakaharapin, it will build you up. At ang taong matured ay alam niya kung ano ang tama na dapat niyang gawin. Ang taong matured ay alam niya kung ano yung dapat na kanyang iwasan. Hello? That is matured. Alam niya kung ano siya at sino siya. That is a matured person. A person that, nag-build up po siya. At ang mag-build up sa isang tao ay yung mensahe ng biyaya. Amen. Kaya huwag po nating maliitin ang mensahe o ang biyaya at huwag po tayong maghanap ng iba na magbabago sa atin. Sabihin ko po sa inyo, ang mensahe na nagbago sa iyo, kung hindi ito biyaya, that is self-effort. Okay? Why? Sapagkat walang ibang mensahe ang Biblia para matransform ang buhay ng tao at maging katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, kundi ang kanyang anak. Alam Panginoong Jesucristo ang siyang may dala ng mensahe ng biyaya at katotohanan. Okay? And even this message of grace give you an inheritance among all those who are sanctified. Glory to God. So another one. Number 3. Things happen if we live in God's grace. The grace of God teaches us to say no to ungodliness. Amen. Hello? The grace of God teaches. Pag sinabing teaches, ito po ay tuloy-tuloy. It is a continuous teaching. Every day, it will teaches us. Nagpapatuloy. Active. Okay? Na nagbabago ng ating buhay. So, the more that we hear again and again and we soak ourselves in this message of God's grace, it will continually teaches us to say no to ungodliness. Why?
we need the grace of God because every day there's a lot of temptation. Naririnig niyo ako? Amen. Every day there's a lot of temptation. Amen. Every day there's a lot of challenges. Every day there's a lot of difficulties we are facing. Okay? Araw-araw may mga challenges o unexpected na dumarating sa atin. So, this message of grace will teach us to say no to ungodliness. Okay? No to a wrong decision. Titus chapter 2, 11 and 12. The grace of God that brings salvation has appeared to all men. Amen. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Tingnan nyo ha? Not only ungodliness but even to worldly passions. What are those worldly passions? Yung bang ma-inlove ka sa mundo na para bang taga-mundo ka? Na para bang ang buhay natin ay pang-mundo? The grace of God will teach us not to love the world. Okay? Ano pa? And to live self-controlled. Itinuturo po ng biyaya o ang mensahe ng biyaya na maging self-control ka. Kung wala kang control, araw-araw na makikinig mo, araw-araw na pakikipag-fellowship mo sa mensahe ng biyaya at sa biyaya, pagkaalam mo, pagkaunawa mo, you go deep in understanding about this message of God's grace, then it will teach you to have self-control. Ano ba yung self-control? Ano? Yung bang merong hindi tamang ginawa sa'yo. Tapos mabuti na lang. Diba? Mabuti na lang. Nakapag-control ako. Amen. So, it is the grace of God. Hello? Mabuti na lang nasa biyaya na ako. Amen? Praise God. So, the grace of God, not only no to ungodliness, but even to self-control and upright and godly lives in this present age. Alam po ninyo, napansin ko po no, sa panahon po natin, parang ito po yung panahon na kabi-kabila po ang temptasyon. Kabi-kabila po ang mga pagsubok. Kabi-kabila po ang mga... Ang dami na kasi, ang dami nabubuhay eh. Yung panahon nga ni Eva, dalawa lang sila ni Adan na nabubuhay. May temptasyon pa eh, di ba? Hindi nga sa lalaki na-tempt si Eva eh. Di ba? Sa pagkain. So pwede ka pa rin pala matempt sa pagkain. Mag-fall dahil sa pagkain. Pwede mo ring talikulan yung... Ang dami nag-fall sa pagkain, ha? Yung tinalikuran nila, pinagpalit nila yung kanilang posisyon dahil sa pagkain. Right? Sino? Si Esau. Ayan. Pinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay dahil sa pagkain. So, marami ring mga Kristiyano, pinagpapalit nila yung kanilang mga negosyo, ang kanilang pagiging Kristiyano sa kanilang negosyo, sa kanilang ginagawa sa buhay, no? Pinagpapalit. Pero ang mensahe ng biyaya, it will teach you to say no. Diba? Pinagpapalit nila yung iba, sabi ko, mas mahal pa nila yung aso nila kaysa yung gawain. Oh. So, but the grace of God will teach you to say no. Diba? Ipinagpapalit nila yung kanilang nakitang girlfriend, boyfriend, sa Panginoon. Nung walang girlfriend, walang boyfriend, grabe, committed sa Lord. Di ba? Nung nagka-girlfriend, nagka-boyfriend, nako, unti-unti, nawala sa Lord. Ayan. Sa tingin nyo, kay Lord John, di ba? Hindi na siya makapaglingkod, hindi na siya makapagbasa ng Bible. Wala nang yung dating kanyang commitment, nawala. But the grace of God will teach you to say no. Right? Nung hindi pa nag-aasawa, grabe, committed. Nung nakapag-asawa na, committed. But the grace of God will teach you to say no.
Allow. It will teaches you to live uprightly. Ang liwanag ko. Kaya paano mo ngayon sasabihin na ang grace ay tuturuan kang magkasala at magiging lisensya mo sa pagkakasala? Actually, yung gumagamit na sinasabi nilang lisensya sa pagkakasala, ito yung mga hindi tumanggap. Ito yung mga umaayaw. At ginagamit lamang nila yung salitang grace, pero wala sa kanila ang grace. Pwede mo kasing gamitin yung grace, pero wala sa iyo ang grace eh. Tama? Yun yung sinasabi sa Jude 1:4. Praise God. So, mabuti na lang merong biyaya. Amen? Sabi mo nga sa sarili mo, mabuti na lang may biyaya. Ayan. Nakapag-control ako, nakapag-timpi ako. Amen? Praise God. So things happen if we live in God's grace. Another one, grace empowers us to do great exploit for God. Ano ibig sabihin no? Empowers us to do great exploit. Ibig sabihin po ay lalo kang naging committed, lalo kang gumagawa ng para sa Panginoon. Ang mensahe ng biyaya ay lalo kang naging aktibo, lalo kang naging energetic sa paglilingkod. That is the message of grace. Ang sabi po niya, 1 Corinthians 15:9, I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church. But by the grace of God, I am what I am. Amen. And His grace to me was not without effect. Amen. Hindi po yung tinanggap ni Pablo yung mensahe ng biyaya at ipinapangaralan niyang biyaya ay walang epekto. I work harder than all of them. Ano sinasabi niya? Sa lahat ng mga apostol. I work harder than them all. But yet, sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. So kinilala po ni Pablo na siya po yung naging masipag, siya po yung naging committed, siya po ay talagang nagpagal sa ministeryo o sa pagpapahagi ng mabuting balita, higit sa lahat ng mga alagad. Sa mamatay o sa mabuhay, may makain o wala, may maidamit o wala. Kaya anong panganib ang kanyang haharapin, sinusuong po niya. At hindi po niya kinakatakutan ng mamatay. May pahayag niya lamang ang mabuting balita sapagkat ito po ang magdadala ng kaligtasan at magdadala po ng tunay na buhay sa mga tao. Sapagkat ang mga bagay sa mundo ay hindi po niya may bibigay ang buhay na ganap at kasiya-siya. At hindi po niya may bibigay ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na material dito sa mundo na pinagkakaabalahan ng mga tao. Kaya po si Pablo ay nag-work harder than them all, than all the apostles. Pero sabi niya, yet not I, but by the grace of God that was with me. So, meaning, ang biyaya, ang mensahe ng biyaya, ang biyayang tinanggap natin ay hindi kanya ginagawang tamad. Amen. Hindi kanya ginagawang inactive. Hindi kanya ginagawang walang ginagawa o hindi kanya ginagawa na okay lang. No! It will energize you and empowers you to do great exploits. Amen? Kaya lahat ng mga kabataan dito, lahat ng mga nanay at tatay dito, at lahat ng mga nakikinig sa atin, when they receive the message of grace, when they receive Jesus Christ as Lord and Savior, the more na na-energize sila, na-empower sila. At ang kanilang puso't isipan ay hindi na lamang nakatutok at nakapokus sa mundong ito, they live beyond. Hallelujah. Ang nakikita nila ay future. Tingnan niyo, it will teaches you to say no to ungodliness. It will teaches you to say no to unrighteousness. It will teaches you this message of grace to have self-control. And this message of grace will teaches you, empowers you to do great exploits for God. Great and mighty things for God. It will give you boldness. Hallelujah. Why? Because grace is power. Grace is alive. Grace is a person. Kapag sinabi nating
ang biyaya ng Diyos ang kumikilos na bubuhay sa akin, ibig sabihin, si Kristo ang gumagawa sa pamamagitan mo. Because grace is in the person of Jesus Christ. And Jesus Christ is the personified grace. And the Holy Spirit in us now is the Spirit of grace. So kung ang espiritong sumasa atin ngayon ay espiritu ng biyaya, ibig sabihin, when we receive the Spirit of grace, the message of grace, we receive Jesus Christ, and Christ living in us, the grace of God, is the one doing something good, something great, something powerful, doing great exploits in our lives through us, through you. Hallelujah. Kaya pala, ganyan ka na kaaktibo ngayon. Kaya pala, tumatalino ka. Kaya pala, gumaganda ang iyong aura at nagkakaroon ka ng self-control at kapasensyosohan. Hello? Pasensyoso ka na ngayon. Dahil mainisin ka, ngayon naiinis ka na kasi hindi ka na marunong mainis. Glory, hallelujah. Another one, the grace of God empowers people to be generous in giving. Kapag ikaw ay tumanggap ng mensahe ng biyaya at nasa iyo ng biyaya ng Panginoon, you become generous even in giving, even in money. Grabe, no? Parang sinasakop yata lahat ng biyaya. Ang lahat ng bagay pagdating po sa paglilingkod sa Lord. Hindi yung madamot ka at saka mareklamo ka patungkol sa pera. Alam mo yung mareklamo sa pera, lalong-lalo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, yun po yung mga hindi nagbibigay. Kaysa yung mga nagbibigay po, hindi po yan nagre-reklamo. Amen? Yung hindi nagbibigay, yun yung salita ng salita. Wala ka lang binibigay. Kasi kung nagbibigay ka, alam mo kasi kung bakit ka nagbigay. You know that you give because of the power of God in you. The grace of God in you. You know the grace of God. You know the message of God. Amen? Oh, glory to God. Ang mga nandito po sa ever-increasing grace, mga kapatid, pagdating po sa generosity, hindi po sila nagpapatalo. Amen. Hindi po ganun kayayaman dito, papayaman pa lang kaming lahat. Amen. Kasama po kayo. Amen? At isa sa senyales na papayaman kaming lahat dito, kasama po kayo, ay we are all generous when it comes to giving. Amen? Walang stingy rito. Walang madamot. Amen? Sabagkat ang mensahe ng biyaya at ang biyaya ay tinuturo ang kanyang mapagbigay. Tingnan niyo po yung mga taga-Macedonia, no? Gustong-gusto ko to eh. Ngayon, gusto kong basahin sa The Passion Translation. Beloved, we must tell you about the grace God poured out upon the churches of Macedonia. For even during a season of severe difficulty, alam mo ninyo kung bakit meron silang dinaranas na severe difficulty and tremendous suffering and extreme poverty. Bakit po sila nakakaranas ng ganito pong sitwasyon? Sabagkat katatapos po ng digmaan during that time. Alam po ninyo, ang pinakamahirap na sitwasyon ng buhay ng isang tao ay kapag meron pong digmaan. Hindi kayo makapagtanim, no? O di kaya kayo po ay mawawasak at masisira, masusunog, katulad po nangyayari po dun sa Ukraine, no? Makikita po ninyo kung magdaba pa nanonood kayo ay talagang ghost town po ang kanila pong mga lugar. Nakakaawa, nakakadurog po ng puso. So makikita mo, no? Ang kanilang galagayan, maaawa ka. Ikaw ang bubunot para tulungan sila. Pero ito pong nangyari. Imbes na sila po'y dapat na matulungan, sila pa ang nagmamakaawa na magbigay. Kita nyo rito, sa kanila pong dinaranas na severe difficulty, tremendous suffering, and extreme poverty, their super abundant joy, I like this term,
superabundant joy overflowed into an act of extravagant generosity. Grabe po yung pagpapaliwanag ng The Passion Translation. No? Superabundant na, overflowed pa, extravagant pa. Ganun po yung kanilang joy sa pagbibigay. Amen? Hindi katulad ng mga wala sa biyaya na pagdating sa contribution, ang daming reklamo. Yun po yung mga hindi nakatanggap po ng biyaya. Eh, yung mga iba nga, ang contribution nila, kakainin din, tapos nire-reklamo. Yun po yung mga wala sa biyaya. Amen? But, praise God. Itong mga taga-Macedonia, they received the grace of God. Yung pong ibibigay nila, hindi para sa kanila yon. Para sa kailangan ni Pablo o kailangan ng mga tao doon sa pupuntahan ni Pablo o kailangan ng mga ibang tao. Pwede nila sabihin, Apostol Pablo, magpapa-offering ka para sa ibang mga tao eh. Kami nga dito, dapat na kami matumanggap eh. Pero hindi po eh. Alam po kasi nila na kapag po sila nagbigay kay Pablo at sa pupuntahan na mission ni Pablo at may mapangaral ng mabuting balita at may makakarinig ng mabuting balita, merong mga taong lalaya. Meron pong mga tao na tatanggap ng buhay sa pamamagitan ng mensahe na maririnig nila sa Panginoong Jesucristo. At sa nakikita nila na isang tao na tumanggap sa Panginoon, they have that overflowed joy seeing people receiving the grace of God, receiving eternal life. Nandun yung kagalakan nila na makita na ang mga tao ay lumalaya sa maling paniniwala, maling pamumuhay, maling kalagayan nung narinig nila ang mabuting balita. Yun po yung kagalakan ng mga taga-Macedonia. So, ibinibigay nila hindi para sa kanila. Kahit po sila po tuwang-tuwa. Nandun po yung generosity nila. Nandun po yung tinatawag na overflowing joy nila. Hello? Tingnan nyo overflowed joy nila. Hindi katulad ng mga wala sa biyaya na i-contribute nila yung pagkain din nila, ayaw pa magbigay. Amen? Sino mga yun? Yung mga wala sa biyaya. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya po, praise God, napakaganda ang mensahe ng biyaya sapagkat tinuturuan ka. Actually, hindi mo pinipilit eh. There is an overflowing. You know? Katulad lang mga nakikinig sa atin. Ay, grabe. Nung narinig nila ang mensahe ng biyaya, it touches their heart. Hindi po sila nagpapahuli. They want to be a part of our mission. They want to be a part of our ministry. Praise God. Thank you so much, everyone. The Lord bless you. The Lord prosper you. Expect great, tremendous blessing to come to you in the name of Jesus Christ. Alam mo ninyo, para sa akin, ang pera, kung bakit po dumarating sa atin, ay para maging daluyan tayo ng pagpapala at maging daan upang ang mabuting balita ay may paabot sa tao. Kaya kinakailangan ngayon, kinakailangan, pag dumating sa iyo yan, okay, gamitin natin ang mga salaping yan para sa pagpapaabot ng mabuting balita. Praise God. Actually, yan po yung binanggit ng Panginoong Jesucristo na yung tusong katiwala na matalino. Di ba? Ginamit niya yung pera para sa pagkikipagkaibigan. So, gamitin natin ang pera para sa pagpapaabot ng mabuting balita. Praise the Lord. So, grace supplies all our needs. Glory to God. Just believe that the Lord, through this grace that we receive, will supply all our needs. Pakisulat nga po ninyo yan, grace supplies all our needs. Do you believe that? Amen. Hallelujah. So, John 1:16, out of the fullness of His grace, He has blessed us, past tense, giving us one blessing after another. O, tingnan nyo the fullness of God's grace, He has blessed us. Saan galing po yung blessing natin? Saan galing yung blessed or blessed? Past tense. Yung package blessing. Saan galing? From the fullness of His grace. Glory to God. So kung tayo pinagpapala ngayon, kung ikaw pinagpapala ngayon,
tayo bilang mga anak ng Diyos, kinikilala natin na yung pagpapala natin galing sa fullness of grace that we receive. Amen. Kasi kapag hindi mo kikilalanin na galing sa fullness of grace yan, kikilalanin mo bilang self-effort mo yan. Ang self-effort, i-glorify niya ang sarili niya. Pero ang fullness of grace na narinig mo at tinanggap mo, you will glorify God. Amen. Kaya maraming mga tao hindi sumasamba sa Diyos at hindi nila napapapurihan ng Panginoon sa kanilang pagpapala, kundi ine-exalt nila ang kanilang sarili dahil self-effort. But praise God, if you acknowledge that every blessing you receive comes from the fullness of God's grace that He poured out unto you, you will glorify God. Diba? At ito pa, kapag natanggap mo yung blessing, it will give you one blessing after another. Bakit? Paano yan? Parang ganito, puno ka na. Puno ka. Pinagpala ka ng Diyos. So yung pagpapala na yan, pagpapala ng karunungan, talento, everything, good ideas, bright ideas, your talent, every good things that you have, nagiging resources mo, nagiging daan ng pagpapala mo, you must acknowledge that that blessing comes from the fullness of God's grace. At ito ngayon, kapag ikaw ay naging daan ng pagpapala, nag-release ka, hello, nagbigay ka ngayon, lahat ngayon ng nababawas sa'yo ay merong pong blessing after blessing na darating. Yan po yung kaparaanan ng Panginoon kung paano napapagpala, kasi nga, the Lord wants every Christian to be used as a channel of blessing to many. Kayong mga kabataan, tayong lahat dito, huwag niyong hintayin na magkaroon muna kayo ng 10,000 sa wallet ninyo bago kayo magbigay. Huwag niyong hintayin na, ay hindi na, saka na kapag ako po'y napagpala. No! Even in your allowance, pwede kayong makapagbigay dyan. Ganito sabihin ko sa inyo, lalo kayong mga kabataan, makinig kayo. Oo, wala pa kayong trabaho. Kailan kayo matututong magbigay? Pag nagtrabaho na kayo? Hindi. Sa panahon pa lang na estudyante kayo, panahon na bata pa lamang kayo, you must know how to give into God's kingdom. Pastor, wala nga akong trabaho. Wala akong trabaho, pero nagkakapera ka. Binibigyan ka, di ba? So you must know that every blessing coming to you, there must be a part of that blessing coming from your heart as you worship to God. Kasi kung hindi mo matutunang sambahin ang Diyos, hindi mo kayang bigyan, ang Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng allowance mo, kahit nagkatrabaho ka na, lalo kang maging kuripot. Alam niyo kung bakit? Kasi panghihinayangan mo yan dahil pinagpaguran mo na. Ngayon, hindi mo nga pinagpapaguran, hinihingi mo nga lang, hindi ka makapagbigay lalo na kapag ikaw yung yung hindi makatulog, daming trabaho, ang daming pressure, ang daming ganito, di ba? Ang daming kinakarap na sitwasyon, ganito, tapos ang daming mong bayarin, ang daming ganito, nilalong hindi ka na makapagbigay. Kaya nga po, kapag hindi kayo makapagbigay ngayon, kahit na kayo po'y maging mayaman, dumami, lalo kayo hindi makapagbigay kasi ang tao, di more na maraming pera, di more na marami siyang bayarin. Ayaw sinasabi nyo na mayaman? Mayaman din sa utang yan. Mayaman din yan sa bayarin. Kung bakit gumaganda lalaki, gumaganda saka dumadami ng kasi nga, malaki na utang niya kung bakit ganyan siya. Makikita ninyo, marami nga dyan, nung kabataan, single pa lang. Grabing makapaglingkod sa Lord, grabing kanyang commitment. Maaga pa lang, nandun na sa church. Nung nagka-girlfriend na, nalilate na siya. Bakit? Kakain muna bago pumasok sa church. Hello, kaya tapos ng praise and worship. Nung nag-asawa na, wala na, hindi na makita. Bakit? Wala na Di ba? Yun po yung mga talagang hindi talaga tumanggap yun ng mensahe. Nakarinig na. Iba kasi yung nakarinig sa tumanggap. Hello? Amen. Pastor, narinig naman niya Iba yung nakarinig sa tumanggap ng biyaya, sabihin ko sa inyo. Kasi kung narinig mo lang, hanggang dyan lang yan. Narinig mo lang. Pero pag tinanggap mo, pinanatili mo sa puso mo, nasa puso mo yan, it will drive you, it will empower you, it will teach you. Hello?
Ang isa sa talagang isang matibay na patotoo na ang tao ay tumanggap sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po kung anong talagang ebidensya? Mapagbigay yan. Hello? Bakit? Money and heart are connected. Kapag ka po ikaw ay nagkaroon po ng natanggap mo ang mensahe ng biyaya, nakita mo kasi na talagang walang ibang pinakamahalaga kundi ang kaharian ng Diyos. Walang ibang pinakamahalaga kundi ang mensaheng ito ay maipaabot sa lahat ng tao. Ayan, nakikita ko, isa yan na ang tao ay tumanggap ng mensahe ng biyaya, mapagbigay yan. Kahit mula sa kanyang allowance lamang, halimbawa, allowance siya 100 pesos a day, nagbibigay yan kahit 20. Amen? I can verify that they spontaneously gave. Grabe, no? Yung kanila pong pagbibigay ay hindi minsanan. Alam niyo ang ibig sabihin ng spontaneous? Continuous. Okay? Ibig sabihin ng spontaneous, continuous. Or in other words, tuloy-tuloy habang sila'y nabubuhay. At ito, tingnan nyo maigi. Basahin nyo maigi. Actually, kahit hindi ko banggitin yan, basahin nyo lang, tatatak sa puso ninyo eh. Right? Ano sabi niya? Not only according to their means, but far beyond what they could afford. Hindi lang sa kaparaanan nila, but far beyond. Grabe, no? Eto ngayon sa verse 4. They actually begged us. Sila pa ngayon yung nakikiusap for the privilege of sharing in the ministry of giving. So gusto nila maging bahagi sa ministry ng pagbibigay. Di ba maraming gusto sumama sa ministry ng music, ba? Sa ministry ng tech, ministry sa video, amen? Pero yung ministry of giving, yun ang kanilang gustong pasukin, no? They are begging. Sabi, they beg us. They actually begged us for the privilege of sharing in the ministry of giving. Hallelujah. So, this is the power of God's grace. Actually, in conclusion, mga kapatid, hindi natin magagawa ito sa ganang atin. It is all by the grace of God. It is all by the grace of God.